At sa ating papapatuloy mga kabidyo, okay, ipakita ko muna sa inyo ang ating mga tinabas na kahoy sa bawat parts ng ating halimaw box. At para sa magtatanong kung ilang pirasong marin ang nagamit natin dito, is 3 piraso po yung nagamit natin dito. At ang size ng ating marin is 3/4. Okay, Richmond brand. At isa-isahin natin yung tabas natin sa bawat parts ng ating halimaw box. So, ito yung una natin. Itong part na ito mga kabidyo okay, is para sa isang box. At ito naman yung para sa isang box. Bali 2 pieces. And then ito naman yung kanyang mga brace. Okay, medyo marami yung kanyang pang-brace. At dito muna tayo sa ating back ng ating halimaw box. Okay, ang taas nito mga kabidyo okay. Yan. Is 73 cm by 51 cm. Okay? Para sa ating likod. Okay? Sa pintuan naman, depende na lang sa inyo. Okay? Okay, and then, ayun nga, natabas na natin. At ito yung lagay natin ng speak on. So, 1 piece para sa isang box. At ito naman yung ating lagayan ng speaker mga kabidyo. Okay, bali, 2 patong yan mga kabidyo. Okay. Mas makapal para iwas vibration ng speaker. Okay, sinadya natin to para yung ating tinat na ilalagay. Kasi ito yung pinaka, lalagyan natin ng tinat dito sa kabilang kahoy. So nilampasan talaga natin dito para yung tinat, yung kanyang ipin is talagang kapit na kapit. Okay? Kaya ganyan siya. So isang piraso para sa isang box. Ang sukat po niyan mga kabidyo okay. Ang taas niyan is 51 cm by 60 cm. Okay? And then sa ating butas, para makabutas tayo niyan mga kabidyo okay, from gitna at dito sa tabi, ang sukat po natin diyan is 21 cm. Okay? 1 piece para sa isang box. And then, ito naman yung sa ating itaas at ibaba. Bali, 2 pieces nito mga kabidyo. Okay, pang itaas natin at sa ating pinaka-flooring. So, ang lapad yan mga kabidyo, okay, is 54.5 cm. Okay, and then yung taas niya, yung pinakahaba natin is 70. Okay, 70 cm. 2 pieces para sa itaas at ibaba ng ating box. Okay, ito naman is pang side natin. Okay, nilagay na natin yung ating handle. At ang sukat natin yan sa tabas. Ang taas niyan mga kabidyo, okay? Okay, ito yung ating taas. Ang taas po niyan is 73 cm by 70 cm. 2 pieces para sa ating side. Okay, ipapakita ko sa inyo yung ating pattern para mas mabilis yung ating pagtrabaho. Kailangan talaga naka-pattern yung ating mga gawa para sure yung ating trabaho. Okay, ito yung ating pattern, sana makita nyo. So, bago tayo makagawa ng ganito, ayan, ito yung ating pinaka-flooring dito. Ayan. Ang sukat nito mga kabidyo, okay, ang haba nito is 40 cm. And then dito, ang sukat po natin dito is 4.5 cm. Okay, and then yung haba nito mula dito sa guhit, ayan, is 23 cm. Ito yung ating sukat. 6 cm dito yung ating brace. Tapos dito naman 11 cm. And then yung dulo nito, yung taas nito is 8 cm. Kanto natin 7 cm. And then dito naman sa harap 6.5 cm. Dito naman sa gitna 4.5 cm. Kaya umpisahan na natin.
Yung ating peanut size 8. Medyo malaki siya, kaya lang ito yung available natin, kaya ito yung ating kakabit. Binili ko to sa Lazada. Yung price niya, di ko maalala. Pasensya na ha. Kasi medyo matagal na rin tong peanut natin. Okay, bago natin isara mga kabidyo, okay, at bago natin ilagay yung ating pangharap, pakita ko muna sa inyo yung ating loob ng box. Nilagyan natin ng brace mga kabidyo, okay, para mas walang vibration sa box. Okay, and then ito yung ating takip ng ating ano.
And then, tigkabilaan yung ating brace. Kasi mataas yung wattage na ilalagay dito, kaya kailangan sagana tayo sa brace. Iwas vibration ng box natin. And then, ito naman yung ating pinaka-stopper sa ating screen. Minasilya na natin para mabilis siyang or madali siya, para hindi tayo mahirapan pag masilya kapag na-close na natin, kasi loob na yan, mahirap magkalikot sa loob. Kaya minasilya na muna natin bago natin isara. So ito yung ating gap dito sa ating harap, 29.5. And then from speaker, ayan, bali dalawang patong siya mga kabidyo. Okay, and then ito yung ating gap, 18.5. And then dito naman 7.5 cm. Okay, dito naman 12.5 cm. Dito naman sa ating loob, yung gap natin dito, ayan, 9 cm yung gap natin. And then dito sa dulo, 7 cm. Kita ba? Ayan, yung pinakakanto natin, 7 cm. And then dito naman, sa harap, 6.5 cm. Dito naman sa gitna, 4.5 cm. So, yan yung sukat natin dito sa ating mga brace, mga video. And then ito naman yung ating pangharap. Yung sukat nito nabigyan na natin kanina, so tinapalan natin dito ng konti kasi dito natin ipapatong yung ating screen. Okay, yung gap natin dito 5.5.
Flexiband. Simento. Pinturahan muna natin ang pinturang black. Gloss mga kabidyo, okay. Okay, so after natin pinturahan ng black mga kabidyo, okay, yung ginamit natin is Wool Coat brand at enamel black. So yan yung ating pintura. And then ito naman yung isa pa nating box. So yun na siya, kaya papatungan na natin ng epoxy. So ito yung ating timpla mga kabidyo, okay. Ito yung ginamit natin, Pioneer Epoxy A and B. And Epoxy A and B. And then inaluan natin ng tinting color, kulay black at lacquer thinner. So ibubugan na natin. So ito yung ating unang first coating ng ating epoxy mga kabidyo. Okay, dahil last coating na natin itong mga kabidyo, okay, nilagyan na natin yung ating rubber tip. Okay, nilagyan natin ng tape para hindi mapinturahan yung ating rubber tip. So ito yung ating final coating mga kabidyo, okay, para iminsana na yung ating bugahan dito sa ating box. Last coating mga kabidyo, okay.
So ito na mga ka-video, okay, yung ating pinaka-final coating. Tuyo na siya. So ipakita ko muna sa inyo bago natin ilagay yung ating screen. Okay, ito yung ating screen mga ka-video, okay. Napatupi na natin. So pipinturahan natin ng gray. Ang ating plunger. So ito na yung ating box mga ka-video. Okay, pininturahan natin ng black kasi nagbagong isip na may-ari, kaya ginawa natin black. Okay, yung ating loob ng ating speaker box. So ito yung loob ng ating speaker box at nailagay na rin natin yung ating T-nut. Okay? So, yan yung laman ng ating, or yung loob ng ating speaker box. So, ito na yung ating box mga ka-video. Okay, yung ating Halima box na size 18. So, ipakita ko muna sa inyo yung ating finished product. At para sa mga magtatanong kung ilang pirasong marine na nagamit natin dito, nakagamit po tayo dito ng marine na 3 piraso. Okay, and then binugahan natin ng epoxy A and B. And then yung paa niya mga ka-video, okay, is nilagyan natin ng rubber tip. At sa ating epoxy mga ka-video, okay, bali ang buga natin dito, bali 3 buga ang ginawa natin dito sa ating epoxy. And then yung ating plunger. And then dalawang speak on. Yung connection natin, parallel lang yan mga ka-video. Okay. At ito yung ating speaker na ikakabit. Double magnet. Yung presyo ng ating Titan mga ka-video, okay, is sa ating speaker lang ang price po nito is naglalaro sa 6,000 to 7,000. Okay, medyo mura siya kaysa dun sa live brand. Kaya sa mga gusto makatipid, ayan, yung brand na yan is medyo mura, Titan, at ang wattage niya is 1.2. Okay? So, abangan nyo yung ating pag-sound check at yung ating pagkabit ng ating speaker dito sa ating speaker box na ginawa. So, para sa mga tatanong kung magkano yung price natin dito, kapag nakabit na natin itong ating speaker na to, itong ating Titan na size 18, ang bigay po natin dito is maabot ng 29,000 para dito sa Paris na 18. Okay, kaya sa ating mga video, okay natin dyan, abangan nyo po yung ating pag-sound check dito sa ating speaker na Halimaw box. Kaya hanggang dito lang mga ka-video, okay, sana'y nakatulong ang video natin ngayong araw na to sa ating mga ka-video okay na gustong bumuo ng Halimaw box na size 18 na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe or follow sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo and notification bell idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video, and paki-like and share nyo na rin po mga ka-video okay. At hanggang sa muli, and God bless.
Yung mga gusto po mag-order ng video, mag-rent, ito po yung likod si Oliver Dir, taga Makangkong po. So binabati ko rin po si Boss Randy. Sana pagpapagod po sa kanya, tsaka marami po siyang subscribe. Yun lang sir, salamat po.